Sa Charité Hospital sa Berlin, ang mundo ko ay puti. Puting pader. Puting lab coat. Puting ilaw ng operating room na nakakasilaw sa linis. Doon, ang bawat alikabok ay itinuturing na mortal na kaaway. Ako si E.A. Elena. Isa akong siruhano. Isa akong German. Para sa akin, ang sterility o kawalan ng mikrobyo ay hindi lamang isang patakaran, ito ay isang relihiyon. Naniniwala ako sa siyensya. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng antibiotics. Naniniwala ako sa katotohanang nakikita lamang sa ilalim ng mikroskopyo. Ang mundo ay binaryo para sa akin, malinis o marumi, buhay o patay, tama o mali. Ngunit ngayon, ang puti ay naglaho na. Ang pumalit dito ay pula. Ang aming Land Cruiser ay parang isang laruang inaalog habang bumabagtas kami sa isang maputik at baku-bakong daan sa kabundukan ng Mindoro. Ang pulang alikabok at putik, ang tinatawag nilang laterite soil, ay tila may sariling buhay. Pumapasok ito sa mga siwang ng bintana kahit nakasara ng mahigpit. Dinudumihan nito ang aking puting blusa. Kinukulayan nito ng kalawang ang aking mamahaling medical bag. Pansamantala kong inilabas ang aking wet wipes. Ito na ang pang-10 beses na nagpunas ako ng kamay sa loob ng isang oras. Skamutzig. Ang dumi, bulong ko sa German habang tinititigan ang dumi sa tissue. Nandito ako bilang isang volunteer. Isang misyon. Sa isip ko, nandito ako para iligtas sila. Para dalhin ang liwanag ng kanluraning medisina sa madilim na sulok na ito ng Asya. Ngunit habang tumitingin ako sa labas, sa makapal na gubat na tila walang katapusan, at sa mga puno ng nyog na yumuyuko sa hangin, nagsisimula akong makaramdam ng kakaibang kaba. Parang pumapasok ako sa isang lugar kung saan ang aking siyensya ay hindi inimbita at maaaring hindi rin igalang. Huminto ang sasakyan sa tapat ng tinatawag nilang Barangay Health Center. Halos hindi ako makapaniwala. Ito na ba ang ospital? Isa lamang itong luma at sirasirang istruktura na gawa sa hollow blocks na hindi man lang napalitadahan at may bubong na yero na kinain na ng kalawang. Ang mga bintana ay walang salamin, mga jalousie na kulang-kulang ang slats at may screen na tadtad ng butas. Bumaba ako ng sasakyan. Agad akong sinalubong ng init at humidity ng Pilipinas. Para akong sinampal ng basang tuwalya. Ang hangin ay mabigat, malagkit at amoy lupa. 2 malalaking langaw ang agad na dumapo sa aking balikat. Mabilis ko itong pinalipad, nandidiri. Ew! Sa may pintuan, may isang asong kalye, askal, na natutulog. Payat na payat ito, labas ang tadyang, at may malaking sugat na nagnanaknak sa binti. Napakunot ang noo ko. Paano nila pinapayagan ang mga hayop sa entrance ng isang medical facility? Nasaan ang infection control protocols nila? Pumasok ako sa loob. Ang sahig ay sementadong bitak-bitak. Ang mga kama ng pasyente ay gawa sa bakal na kinakalawang, may manipis na kutson na nababalutan ng leatherette na may mga punit. Binuksan ko ang kabinet ng gamot. Halos walang laman. Ilang banig ng paracetamol, ilang bote ng betadine na malapit ng ma-expire, at mga gasa na nangingitim na sa alikabok. Ibinagsak ko ang aking modernong medical bag sa isang mesang kahoy. Ang unang ginawa ko ay kunin ang aking disinfectant spray. Eale! 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 Binobomba ko ng alkohol ang buong mesa. Kinuskus ko ito ng maigi gamit ang tissue. Kailangan kong gumawa ng safe zone. Pakiramdam ko, bilyon-bilyong bakterya ang nakatingin sa akin mula sa bawat sulok ng silid na ito, naghihintay na umatake. Good afternoon, Doktora. Isang babae ang lumabas mula sa likod ng isang kurtina na nagsisilbing divider. Siya si Nurse Sol, ang midwife at nurse ng nayon. Nakasuot siya ng unipormeng puti na medyo naninilaw na sa kalumaan, pero ang ngiti niya ay abot hanggang tainga. Welcome po sa aming barangay. Kanina pa po namin kayo hinihintay, sabi ni Sol sa English na may matigas na puntong Bisaya. May hawak siyang isang tabo na kulay asul. Sa loob nito ay may mainit na likido na kulay kayumanggi. Inom muna kayo, Doc. Ito po ay salabat, ginger tea. Maganda po ito sa lalamunan at pampalamig ng katawan kahit mainit. Inabot niya sa akin ang tabo. Tinitigan ko ang laman. Kulay putik.
May mga piraso ng luya at kung ano pang dahon ang lumulutang. Agad na gumana ang utak ko, water source. Hindi filtered. Posibleng galing sa poso. Parasites. Cholera. Typhoid. Coli. No, thank you, mabilis kong sagot, ang boses ko ay matigas at formal. Tinaas ko ang hawak kong bottled water na Evian na binili ko pa sa lungsod. I drink in my own water. Safe. Sterile. Bahagyang nawala ang ngiti ni Nurse Sol. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, pero agad niya itong pinalitan ng paggalang. Sige po, doktora. Mabuti na yung sigurado. Ibinaba niya ang tabo sa gilid. Hindi ko pinansin ang nararamdaman niya. Nandito ako para gamutin sila, hindi para magkasakit. Kailangan nila ang siyensya ko, hindi ko kailangan ang kanilang maruruming tradisyon. Nagsuot ako ng surgical gloves. Ang tunog ng goma habang inaayos ko ito sa aking kamay ay parang tunog ng paghahanda sa giyera. Okay. Where are the patients? Tanong ko. Ang tono ko ay kasing lamig ng taglamig sa Berlin. Let's start. Handa na akong labanan ang mga sakit. At labanan ang kamangmangan sa lugar na ito. Nung gabing iyon, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa init o sa mga lamok na umaaligid sa aking mosquito net. Kundi dahil sa tunog. Bog. 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 May tunog na parang pinapalo, sinasabayan ng isang ritmikong bulong o dasal na nanggagaling sa isang kubo, hindi kalayuan sa health center. Nakakapangilabot. Parang eksena sa horror movie. Ano yon? Tanong ko sa sarili. Baka may emergency. Baka may nag-agaw buhay. Agad kong kinuha ang aking medical bag at flashlight. Tumakbo ako palabas, suot ang aking tsinelas, tinatahak ang maputik na daan patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Bilang doktor, tungkulin kong sumagip ng buhay. Nakarating ako sa isang maliit na bahay kubo. Maraming tsinelas sa labas. Maraming tao ang nakasilip sa bintana at pintuan. Amoy insenso at usok ng sigarilyo. Sumiksik ako sa dami ng tao. Excuse me. Doctor is here. Padaan. Pero nang makita ko ang nasa loob, kumulo ang dugo ko. Hindi sa awa kundi sa galit. Sa gitna ng silid may isang matandang lalaki. Mahaba ang buhok na puti, nakasuot ng simpleng kamisa de chino, at may nakataling pulang panyo sa ulo. Siya si Lolo Tasio. Sabi nila, siya ang pinakasikat na albularyo sa lugar. Para sa akin, isa lang siyang manloloko. Isang charlatan. Sa harap niya, nakahiga sa banig ang isang batang babae. Nanginginig ito sa taas ng lagnat. Namumula ang mukha. Sa halip na bigyan ng paracetamol o punasan ng malamig na tubig. Si Lolo Tasio ay nagsasagawa ng ritual. May hawak siyang dahon ng saging na isinawsaw sa langis at tubig. Hinahampas niya ito ng marahan sa katawan ng bata. At ang pinakamalala, humigop siya ng tubig mula sa isang mangkok at Puy! Binugahan niya ng tubig ang mukha ng bata. Laway. Mikrobyo. Direktang contamination. Stop. Stop it right now, sigaw ko. Tumahimik ang lahat. Huminto ang bulungan. Ang mga mata ng lahat ay lumipat sa akin. Si Lolo Tasio ay huminto, ang tubig ay tumutulo pa mula sa kanyang baba. Tinitigan niya ako ng diretsyo, kalmado, walang gulat, parang isang matandang puno na hindi natitinag ng hangin. Pumasok ako sa gitna. What are you doing? She has a high fever, asik ko. Hinawakan ko ang noo ng bata. Mean God. Diyos ko. Ang init niya. She needs medicine. She needs antibiotics. Not your dirty saliva. Binalingan ko ang mga magulang ng bata na nakaupo sa gilid. Well, bakit dito niyo dinala? The clinic is just there, duro ko sa labas. Do you want to kill your daughter with this? This nonsense magic. Nagtinginan ang magulang ng bata, puno ng takot at hiya. Mataas ang respeto nila kay Lolo Tasio. Ang pagsigaw ko sa matanda ay parang paglapastangan sa kanilang mga ninuno. Dahan-dahang ibinaba ni Lolo Tasio ang dahon. Marunong siya ng kaunting English, siguro dahil sa mga dating misyonaryo.
Doktora, ang boses niya ay malat at malalim. May bad spirit. Nanuno. No spirit, sigaw ko, pinuputol ang sasabihin niya. There are only bacteria and virus. That is science. Hinawakan ko ang braso ng bata. Come. Dadalhin natin siya sa klinik. Hinila ko ang bata at ang kanyang mga magulang palabas ng kubo. Walang naglakas loob na pumigil sa akin. Suot ko ang aking puting lab coat. Ako ang may simbolo ng kapangyarihan at karunungan mula sa Europa. Dinala ko sila sa health center. Pinainom ko ng gamot. Kinabitan ko ng dextrose. Makalipas ang 1 oras, bumaba ang lagnat ng bata. Nakaramdam ako ng tagumpay. Nanalo ako. Tinalo ko ang kamangmangan. Tumayo ako sa may pintuan ng klinik, nakatingin sa direksyon ng kubo ni Lolo Tasio. Patay na ang ilaw doon. Hanggat nandito ako, bulong ko sa sarili, hindi ko hahayaan na saktan mo ang mga taong ito gamit ang iyong mga pamahiin. Ito ay giyera sa pagitan ng medisina at mahika. At mananalo ang medisina. Hindi ko alam na ang kalikasan ay may puwersang higit pa sa kaya kong isipin. At bukas, ang tunay na giyera ay magsisimula pa lang. Kinabukasan ng hapon, nag-iba ang ihip ng hangin. Literal. Ang langit na dati asul ay naging kulay abo, pagkatapos ay naging itim. Ang mga ulap ay nagkumpulan sa tuktok ng bundok. Ang hangin ay nagsimulang humagupit sa mga puno ng niyog na parang gusto itong bunutin sa lupa. Signal no. 3. May bagyong paparating. Nasa loob ako ng klinik, nagsusulat ng report. Ang ilaw ay kumukurap-kurap. Sana huwag mawalan ng kuryente, dasal ko. Para sa aming mga doktor, ang kuryente ay buhay. Ito ang nagpapatakbo ng aming mga kagamitan. Biglang may narinig akong sigaw na tumalo sa ingay ng hangin. Tulong! Doktora! Ang anak ko! Napabalikwas ako at binuksan ang pinto. 2 lalaking basang-basa sa ulan at putik ang tumatakbo papasok, bitbit ang isang duyan na nakatali sa kawayan. Sa loob ng duyan ay isang binatilyo, siguro mga 14 na anyos. Ang pangalan niya ay Buboy. Ang mukha ni Buboy ay maputla, parang papel. Ang labi niya ay kulay ube. Humihingal siya ng malalim ha. Ha, parang nalulunod sa hangin. Ilagay niyo sa kama. Bilis, utos ko. Inilapag nila si Buboy sa kinakalawang na kama. Ang nanay niya ay sumunod, umiiyak at naghi-hysterical. Nangahoy lang siya. Tapos biglang may tumuklaw. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Nakita na ng mga mata ko ang sagot. Giniting ko ang pantalon ng bata. Ang kanang binti niya. Nakakapangilabot. Doble na ang laki nito kumpara sa kabila. Ang balat ay nangingitim at nanginyolet. May malalaking blisters, paltos, na puno ng dugo. At sa may sakong, may 2 maliliit na butas. Fang marks. Ang dugo ay patuloy na umaagos mula rito, hindi tumitigil. Napansin ko rin na may dugo na tumutulo mula sa ilong at gilagid ni Buboy. Snakebite, sigaw ko. Anong ahas? Sawa po. Ay hindi. Ahas na berde, pit viper, sagot ng tatay na nanginginig. Pit viper. Alam ko ito. Ito ang Trimersurus flavomaculatus. Ang kamandag nito ay hemotoxin. Sinisira nito ang red blood cells at ang kakayahan ng dugo na mamuo, coagulate. Nagdudulot ito ng internal bleeding at pagkabulok ng laman, necrosis. Kung hindi maagapan, mamamatay ang batang ito dahil sa brain hemorrhage o kidney failure. Pero hindi ako nataranta. Sa halip, nakaramdam ako ng kumpiyansa. Ito ang teritoryo ko. Ito ang oras para magpasikat ang siyensya. Walang espiritu na nagpapamaga sa paa niya. Kamandag ito. Chemistry. At ang solusyon ay hindi tubig laway, kundi antivenom. Humarap ako sa pamilya, taas noo. Huwag kayong mag-alala. Ililigtas ko siya. I have special medicine from Germany. Hindi tulad ng mga dahon-dahon ni Lolo Tasio. Sinadya kong paringgan sila. Gusto kong makita nila kung sino ang tunay na tagapagligtas. Nagsuot ako ng gloves. Nurse Sol.
Get the polyvalent antivenom from the fridge. Now. Also bring adrenaline just in case of allergy. Tumakbo si Sol sa storage room. Sinimulan kong linisin ang sugat gamit ang sterile saline. Umuunggol si Buboy sa sakit. Hold on, Buboy. You are in good hands. Best doctor from Berlin. Isang minuto ang lumipas. Wala pa si Sol. Mula sa storage room, nakarinig ako ng hikbi. Sol, tawag ko. Lumabas si Sol. Wala siyang dalang gamot. Ang mukha niya ay mas maputla pa sa pasyente. Doktora, nanginginig ang boses niya. Ang ref, bumagsak ang puso ko. What about the fridge? Brownout po kaninang madaling araw pa. Sira ang generator. Hindi namin namalayan. Inangat niya ang isang maliit na bote, vial. Ang likido sa loob ay malabo, cloudy. May mga namuong puti sa ilalim. Senyales ito na sira na ang gamot dahil sa init. Denatured proteins. Sa labas, kumulog ng napakalakas. Kablag. Namatay ang kakarampot na ilaw sa klinik. Dilim. Agad na pumasok ang takot. At kasama ng dilim, pumasok din ang kamatayan sa silid. Flashlight. Buksan ang flashlight, sigaw ko, natataranta na. Binuksan ni Sol ang emergency light. Ang puting liwanag nito ay tumahi sa kadiliman, parang spotlight sa isang trahedya. Sa labas, ang bagyo ay humahagupit na. Ang ulan sa bubong na yero ay parang armalite, rat-tat-tat-tat. Hawak ko ang botelya ng antivenom. Itinapat ko sa ilaw. Wala na. Tapos na. Kung ituturok ko ito, magkakaroon siya ng anaphylactic shock at mamamatay agad. Kung hindi ko ituturok, mamamatay siya sa lason. Ski. Buwisit. Hinagis ko ang botelya sa basurahan. Pilipinas. Bakit lahat dito ay pahirapan? Bakit walang kuryente? Bakit walang backup? Bumaling ako kay Sol. We need to transport him to the provincial hospital. Now. I will drive the Land Cruiser. Tumingin si Sol sa bintana, puno ng takot. Doktora. Hindi pwede. Really not. Kaya kong mag-offroad. Hindi po sa driving. May guho, landslide. Putol ang daan sa kilometer 42. May natumbang balete. Kinuha ko ang aking satellite phone. I will call helicopter. No signal, doktora. Sobrang kapal ng ulap at ulan. Nabitiwan ko ang telepono. Putol ang daan. Walang kuryente. Walang gamot. Walang signal. Nakulong kami. Tiningnan ko si Buboy. Mabilis at mababaw na ang paghina niya. Ang lason ay nananalaytay na sa ugat niya, sinisira ang dugo niya. Ako si E.A. Elena. Matalino. Moderno. Pero sa oras na ito, wala akong silbi. Doktora. Ang anak ko. Gumapang ang nanay ni Buboy sa paanan ko. Niyakap ang binti ko. Parang awa niyo na. Sabi niyo may gamot kayo. Iligtas niyo siya. Ang mga salita ko kanina ay bumabalik para sampalin ako. I have special medicine. Nagbigay ako ng pag-asa, tapos ngayon ay babawin ko. I'm sorry, garalgal ang boses ko. The medicine is spoiled. Sira na. Walang kuryente. Isinalin ni Sol ang sinabi ko sa Tagalog. Hindi. Sigaw ng ina. Nahimatay siya sa sahig. Ang tatay naman ay napasuntok sa pader, umiiyak. Biglang. Uwak. Sumuka si Buboy. Hindi pagkain. Kundi dugo. Sariwang dugo. Sira na ang coagulation system niya, ISE, disseminated intravascular coagulation. Duduguin na siya kahit saan, mata, ilong, bituka. Tumakbo ako para kabitan siya ng dextrose, plain saline solution. So, hawakan mo siya. Puno na ng dugo ang kamay ko. Mainit. Madulas. Sinusubukan kong pigilan ang pagdurugo gamit ang gasa, pero walang talab. Para akong sumasalok ng tubig gamit ang basket.
Ang vital signs monitor na battery-operated heart rate 150. 160. Blood pressure 80 paghahati 50. Bumabagsak. Mamamatay siya sa loob ng 1 oras. Talo na ang siyensya. Tumapon ng isa pang dugo ang gasa sa basurahan. 5 na ang napalitan ko. Doktora! is 70 paghahati 40, sigaw ni Sol. Nakatayo lang ako. Ang mga kamay ko na tinaguriang Golden Hands sa Berlin ay naging walang kwenta. Ang mga mata ni Buboy ay tumirik na. Tumigil na siya sa paggalaw. Tahimik. Nakakatakot na katahimikan. Adrenaline. Give 1 ampule, utos ko. Pero alam ko, pampahaba lang ito ng buhay ng ilang minuto. Walang lunas sa hemotoxin kundi antivenom. Napaupo ako sa isang bangkito. Nanghihina. Ang yabang ko kanina. Nasaan na? Ang ihi ko. Walang silbi sa harap ng kalikasan. Naramdaman ko na napakaliit ko. Isa lang akong dayuhan na nakikipagbuno sa higanteng hindi ko kilala. Tinanggal ko ang gloves. Tumingin ako sa magulang. I am sorry. Wala na akong magagawa. Magpaalam na kayo sa kanya. Hindi, sigaw ng nanay na nagising na. Niyugyug niya ako. Doktora, gumawa ka ng paraan. Huwag mong isuko ang anak ko. Umiyak na rin ako. Gusto kong sabihin, hindi ako Diyos. Mekaniko lang ako ng katawan at sira ang tools ko. Biglang. Bumukas ng malakas ang pinto ng klinik. Blag. Pumasok ang hangin at ulan. Isang kidlat ang gumuhit sa langit. Sa liwanag nito, nakita ko ang isang anino sa pintuan. Si Lolo Tasio. Basang-basa siya. Ang puting buhok ay nakadikit sa mukha. Ang paa ay puno ng putik. Pero ang mga mata niya, matalim parang mata ng agila. Sa likod niya may pasan siyang buslo, basket, na gawa sa yanto. Tumakbo ako para harangin siya. Get out! Labas, sigaw ko, hysterical na. Don't bring your germs here. Mamamatay na ang bata. Huwag mo nang dagdagan ang sakit niya. Ayokong gawing experiment ang pasyente ko. Bigo na ako pero may dignidad pa rin ang medisina. Hindi nagsalita si Lolo Tasio. Tuloy-tuloy lang siya sa paglakad. Tinulak ko siya sa dibdib. Biglang. Hinablot ako ng tatay ni Buboy at itinulak palayo. Bumagsak ako sa sahig. Tumabi ka, doktora, sigaw ng tatay, galit na galit. Sabi mo wala ka nang magagawa. Pwes, hayaan mo si Lolo Tasio. Anak ko to. Hindi ako papayag na mamatay siya nang walang ginagawa. Natigilan ako. Wala na ang kapangyarihan ng puting coat ko. Kapag bigo ang siyensya, kakapit ang tao sa pananampalataya. Nakaupo ako sa sulok, pinapanood silang ilapit si Lolo Tasio sa kama. Binaba ni Lolo ang buslo. Seryoso ang mukha niya. Para siyang sundalo na sasabak sa giyera. Hinawakan niya ang binti ni Buboy na nagnanaknak. Napapikit ako sa pandidiri. Infection. Sepsis. Bumunot si Lolo ng isang maliit na kutsilyo. Kalawangin. Diyos ko, operahan ba niya? Hindi. Gamit ang kutsilyo, kumayas siya ng isang uri ng ugat na itim mula sa buslo. Isinubo niya ito at minuya. Nguguya-nguya. Tapos, dinura niya ang nganga mixture sa kanyang palad. Isang masangkulay berde at itim. At itinapal niya ito ng direkta sa sugat na may dugo. Gusto kong sumuka. Ito na. Sepsis. Sigurado. Pagkatapos, naglabas siya ng bumbong, bamboo tube. Binuksan niya ito at ibinudbod ang isang pulbos na kulay kayumanggi sa ibabaw ng sugat. Ano yan? Lupa. Abo? Kumuha siya ng dahon ng saging, idinarang saglit sa apoy ng kandila para lumambot at ipinambalot sa sugat. Huli, naglabas siya ng isang tipak ng pili resin, kamanyang. Sinindihan niya ito. Umusok ito ng maputi. Ang amoy. Hindi mabaho. Mabango. Amoy gubat, amoy lupa, amoy bulaklak. Pinausukan niya ang mukha ni Buboy.
Gusto kong umubo pero bigla akong nakaramdam ng pagkalma. Ang tensyon sa balikat ko ay lumuwag. Aromatherapy. Sedative. Hinawakan ni Lolo Tasyo ang pulso ni Buboy. Hindi siya tumingin sa monitor. Pumikit siya. Bumulong siya ng orasyon. Hindi malakas, kundi parang kinakausap niya ang dugo ng bata. Napatingin ako sa monitor. Ito lang ang pinaniniwalaan ko. Heart rate, 160. 158. 150. Bumababa? Teka. Baka cardiac arrest na. Pero hindi. Nagiging regular ang ritmo. Lumapit ako ng kaunti. Tiningnan ko ang binti. Ang dugo. Tumigil sa pag-agos. Impossible. Ang lason ng Viper ay anticoagulant. Paano titigil ang dugo ng walang antivenom? Anong meron sa ugat na minuya niya? Tannins. Vitamin A concentrate. Minulat ni Lolo Tasyo ang mata niya. Tumingin siya sa akin. Walang yabang. Walang I told you so eh. Ang tingin niya ay nagsasabing, Doktora, ang gubat na ito ay milyon-milyong taon nang nandito. Alam nito ang Lunas. Nakatayo ako doon, parang isang estudyante na nanonood sa isang master. Ang kalikasan ay nag-opera ng walang scalpel. Isang oras ang lumipas. Ang bagyo ay humina. Hinintay kong mamatay si Buboy. Hinintay kong mangisay siya. Pero ang nakita ko ay himala. Ang pamamaga ay huminto. Hindi na umakyat sa hita. Ang dugo ay natuyo. Kinuha ko ang aking stethoscope. Nanginginig ang kamay ko nang ilapat ko ito sa dibdib ni Buboy. Dugdog. Dugdog. Malakas. Malinaw. Walang tubig sa baga. Ang batang kanina ay naghihinalo, ngayon ay mahimbing na natutulog. Bumabalik na ang kulay sa kanyang pisngi. Tinanggal ko ang stethoscope. Tumingin ako kay Lolo Tasyo na nakaupo sa sulok, humihitip ng sigarilyong gawa sa dahon. Winasak nito ang ego ko. 10 taon ako sa medical school. Si Lolo Tasyo, 60 taon sa gubat. At mayong gabi, nanalo ang Universidad ng Gubat. Mahal. Humihinga na siya ng maayos, iyak ng tatay. Lumuhod ang nanay sa harap ni Lolo Tasyo. Salamat po, Lolo. Kayo ang nagligtas. Umiti lang si Lolo. Huwag kayo sa akin magpasalamat. Sa gubat. Ang gubat ang nagbigay ng gamot. Lumapit ako kay Lolo Tasyo. Hindi na ako sumigaw. Hindi ko na siya tinulak. Paano niyo po nagawa iyon? Tanong ko sa English, nakalimutan kong hindi siya masyadong marunong. How? Tinuro niya ang puso niya. Tapos tinuro niya ang lupa. Makinig. Sa lupa. Sumikat na ang araw. Ang mga patak ng ulan sa dahon ay kumikislap parang diamante. Ligtas na si Buboy. Lumabas ako ng klinik. Ang hangin ay napakalinis. Walang amoy ng disinfectant. Amoy lupa. Nakita ko si Lolo Tasyo sa ilalim ng puno ng balete. Nagbibilad siya ng mga ugat at dahon. Lumapit ako. Wala akong suot na lab coat. Wala akong mask. Ako na lang si Elena. Magandang umaga po, Lolo, bati ko sa wikang Filipino na inaral ko. Tumingala siya at mumiti. Upo ka, Doktora. Umupo ako sa isang tuod ng kahoy. Lolo. Ano po yon? Anong chemicals ang nasa loob? Hindi ko maalis ang pagiging scientist ko. Tumawa si Lolo. Chemicals. Ang gubat walang chemicals. Ang gubat ay balanse. Kumuha siya ng lupa. Ang lason ng ahas ay apoy. Sinusunog ang dugo. Kumuha siya ng dahon na malamig. Ang halamang ito ay tubig. Kapag may sunog, hindi natin inaaway ang apoy. Binubuhusan natin ng tubig. Ikaw, Doktora. Gumagamit ka ng makina para tingnan ang loob ng katawan. Tinuro niya ang mata ko. Ako. Gumagamit ng pakiramdam para pakinggan ang katawan. Ang tao ay hindi makina. Parte tayo ng kalikasan.
Kapag nagkasakit, nawala sa balanse. Ibalik lang sa kalikasan. Hinawakan niya ang kamay ko. Magaspang ang palad niya pero mainit. May galing ka, doktora. May galing din ako. Ang karayom mo pumapatay ng mikrobyo. Ang ugat ko nagpapagaling ng sugat. Hindi tayo magkaaway. Tayo ay magkakampi. Inabutan niya ako ng isang maliit na supot ng buto. Mga buto ng halamang gamot. 1 linggo ang lumipas. Aalis na ako pabalik ng Berlin. Nagliligpit ako ng gamit. Kinuha ko ang aking puting rubber shoes. Nung unang araw, pinupunasan ko ito kada oras dahil sa alikabok. Ngayon, kulay pula na ito. Puno ng putik ng Mindoro. At hindi ko ito pinunasan. Ang pulang putik na ito ay hindi dumi. Ito ay karangalan. Ito ang lupang nagligtas ng buhay. Ito ang lupa ni Lolo Tasio. Isinara ko ang maleta. Wala na sa loob ang mga dry medical reports. Nasa loob ang supot ng mga buto. Lumabas ako. Nandyan na ang Land Cruiser. Hinatid ako ni Nurse Sol at Buboy na pilay pa maglakad pero buhay na buhay. Yinakap ako ni Buboy. Salamat po, doktora. Yinakap ko siya. Hindi ako natakot sa pawis o dumi. Huwag ka sa akin magpasalamat. Kay Lolo Tasio. Nasa gilid si Lolo Tasio. Lumapit ako sa kanya. Hindi ako nakipagkamay gaya ng sa Europe. Nagmano ako. Kinuha ko ang kamay niya at idinikit sa noo ko. Ang pinakamataas na respeto sa Pilipinas. Paalam po, Lolo. Pumunta ako dito para magturo. Pero sa huli, ako ang tinuruan nyo. Tapik ni Lolo sa balikat ko. Bukas lagi ang gubat para sayo, anak. Tandaan mo. Gamutin ang tao, hindi lang ang sakit. Umandar na ang sasakyan. Tumanaw ako sa bintana. Ang maliit na klinik, ang kubo, ang gubat. Lumiliit na sila. Binuksan ko ang bintana. Hinayaan kong pumasok ang hangin na may halong pulang alikabok. Sa Berlin, may MRI machine ako na milyon ang halaga. Pero alam ko may isang bagay na wala sa Berlin. Ang kaluluwa ng paggamot na natagpuan ko dito sa Pilipinas. Babalik ako. Hindi para baguhin sila. Kundi para matuto pa. At para sabihin sa mundo na sa isang sulok ng Mindoro, may mga doktor na walang suot na lab coat. Salamat Pilipinas, bulong ko. Lumiko ang sasakyan at nilamon na kami ng gubat.